Bakit yung tinatrato ng ganyan ito si Bella? Ano ba yung ginawa niya sa inyo? Director Boggs, alam ng lahat na ikaw ang sugar daddy ni Bella. Kaya pala lagi itong dikit na dikit sa'yo. Ano ba nasasabi niyo? Ha? Mr. Boggs, huwag ka na mag-aila pa dahil huling-huli na kayo sa kamera na Sandy na magkahawak ng kamay. Kaya isusumbong namin kayo sa CEO nitong kumpanya at nakakasiguro kaming matatanggal kayong dalawa. Kayong lahat, hindi niyo alam ang pinagagawa niyo sa amin. Hindi niyo alam kung sino itong si Bella. Nasa high school pa lamang itong si Bella, may gusto na ito kay Wilson, isang lalaking gwapo at negosyante. Ganon din naman itong si Wilson, malaki ang kanyang gusto kay Bella dahil maganda at may trabaho din ito bilang isang office girl. Ngunit sa kanilang pag-ibigan ay tutol dito si Georgia, ang ina nitong si Wilson, dahil hindi niya gusto na isang empleyado lamang ang magiging nobya ng kanyang anak na negosyante. Gusto niya ng isang babaeng mas mataas pa bilang empleyado. Wilson, bakit sa dami-dami ng babae kay Bella ka pa nagkagusto? Samantalang nariyan naman si Cindy, isang anak ng negosyante. Alam mo, malapit ang malugi ang negosyo natin. Kailangan mayroong tao makakatulong para muling bumangon ang negosyo natin. Huwag ka mapapala kay Bella. Ang mas mabuti pa, hiwalayan mo na siya sa madaling panahon bago pa mahuli ang lahat, Wilson. Mahal na mahal ni Wilson itong si Bella, pero dahil na rin sa udyok ng kanyang ina, kaya naman ay halos hindi mabandingan ni Wilson ang pag-ibig para kay Bella. Wilson, anak, kailan mo ba tatanggapin ang katotohanan? Narito na sa harapan mo ngayon si Cindy. At kapag tinanggap mo siya, mababago na ang buhay natin. Alam ko namang hindi hayaan ni Cindy na babagsak ang negosyo natin. Hindi ba, Cindy? Opo, tita. Gagawin ko ang lahat para pumayag ang daddy ko sa States ngayon. Wilson, ano pa bang hinihintay mo? Aksyonan mo na, anak. Ma'am, Sandy, bigyan niyo ako ng ilang araw para makapag-isip. Wilson, kailan pa? Alam mo, bukas na ang kaarawan ko. Kailangan bukas makapagdesisyon ka na, anak. Samantalang alam naman ni Bella na kaarawan ng kanyang magiging mother-in-law kinabukasan, kaya naman naganda ito ng regalo. Magandang araw po, tita. Maligayang kaarawan po sa inyo. Bakit ngayon ka lang, Bella? Tingnan mo itong si Cindy. Kanina pa narito, daig ka pa. Samantalang ikaw naman ang nobya. Bella, ano nga pa ng regalo mo kay Mami? Tita, nakabili ko lang po nitong kwintas kahapon. Bella, magkano bang halaga ng kwintas na ito? Baka naman, sa tabi-tabi mo lang ito nabili. Hindi po, tita. Mahal po iyan. Gaano kamahal, Bella, sa binigay ni Sandy sa akin? Na kwintas sa halagang 100,000 ba? Tita, mas mahal pa ang kwintas na iyan. Ano? Nagpapatawa ka ba, Bella? Marahil imitation lang yung kwintas mo. Tingnan mo itong kay Sandy. Itsura pa lang, mamahalin na. Bella, kaarawan naman ngayon. Bakit mo siya niregaluhan ng imitation na kwintas? Akala ko ba bibigyan mo siya ng mamahaling kwintas? Wilson, nakita mo naman ang brand, hindi ba? Di pa ba yan sapat sa'yo? Bella, hindi ko alam kung totoo itong regalo mo. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo, I am disappointed sa'yo dahil palagi ka na lamang nahulog kapag may okasyon dito. Wilson, alam mo namang medyo busy ako sa trabaho. Pero kahit ganun, pinilit ko makahabol sa kaarawan ni tita. Tapos ngayon, ako patuloy ang naging masama? Bella, how dare you na sigawan mo ang anak ko? Yan ba ang gusto mong maging asawa, Wilson, ha? Yung hindi magpapatalo? Bella, ano to? Akala ko ba isa kang mabuting nobya? Pero nagkamali yata ako eh. Simula ngayon, Bella. Maghiwalay na tayo. Walang mapatunguhan itong relasyon natin. Pero Wilson, akala ko ba mahal natin ang isa't isa? Bella, walang magagawa ang pagmamahal. Makatulong ba yan para muling may ahon ng negosyo namin? Hindi ba hindi? Tutulungan ako ni Cindy. At kapag nakawin na kanyang daddy, nakasigurado kami nun. Wilson, ipagpapalit mo lang ba sa perang relasyon natin, ha? Wala ka palang panindigan eh. Sabi mo nang gusto mong sabihin, Bella, pero nakapag-decision na ako. Talaga lang, ha? So, sabihin mo, sunod-sunuran ka lang sa mami mo. Bella, ang mas mabuti pa, lumayas ka na dito. Ayoko na makita pang mumukha mo dito. Heto, kunin mo na itong regalong kwintas na imitation. Bagay ito sa'yo. Lumabas na lamang itong si Bella na puno ng galit at panghinayang. Hindi nila alam kung gaano kamahal ng kwintas na matagal nang
pinag-isipang bilhin nitong si Bella para sana sa magiging mother-in-law nito. Masakit ito para kay Bella dahil minahal niya na totoo itong si Wilson pero nabulag ito sa pangako ng babae na wala namang kasiguraduhan. Sa pagpasok ni Bella sa kanyang office ay biglang nagkagulo ang mga kapwa-empleyado dahil darating daw kasi ang anak ng CEO kaya naman ay pinaghandaan nila ito. Ganun pa man hindi nagiging aligaga itong si Bella kung sino man ang darating sa kumpanya. Samantalang ang lahat ng nagkagulo dahil ngayon lang nila makikita ang anak ng CEO na maging katrabaho nila sa opisina. Hoy, Bella! Ano bang pinagagawa mo? Hindi ka ba naghahanda sa pagdating ng boss natin? Hindi ka ba natatakot na matanggal? Saad naman ang kanyang kasamahan. Habang kasalukuyan silang naghintay sa lobby sa pagdating ng anak ng boss, ilang saglit pa ay may isang mamamahaling sasakyan ang dumating. Napahanga ang lahat dahil isang magandang babae ang bumaba mula sa loob nito. Magandang araw po, ma'am. Kayo na po ba si Miss Choi? Welcome po sa aming kumpanya. Miss Choi, naghintay na po sa inyo ang lahat sa itaas. Laking gulat naman itong si Cindy sa pagbaba nito sa isang rentahan niyang mamahaling sasakyan. Gusto niya kasing mag-apply sa trabaho sa pinapasukan ni Bella. Inaamin niyang nagpanggap lamang siya bilang anak ng CEO pero ang totoo kasinungalingan lamang ang lahat. Ngunit mukhang papabor yata sa kanya ang lahat dahil tinawag siyang Miss Choi ng isang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Yes, I'm Miss Choi. Miss, sumunod na po kayo sa akin. Samantalang habang papaakyat pa lamang ang dalawa, nag-usap naman ang iba sa office. Bella, ang sabi ng supervisor, lumipat ka ng office. Doon sa kabila ang nababagay sa'yo. Diyan sa pwesto mo, ang anak ng boss. Ano? Pwesto ko na to ah. Bakit? May angal ka? Baka gusto mong isumbong ka namin at siguradong matatanggal ka sa trabaho mo. Bella, umalis ka na dyan. Dahil parating na ang anak ng boss. Iligpit mo na mga gamit mo. Makinig kayong lahat. Narito na ang anak ng boss. Batiin ninyo si Miss Choi. Napayuko na lamang ang lahat maliban na lamang kay Bella. Ikaw? Bakit ka narito, Cindy? Aba, Bella. Hindi ko naman akalain na narito ka. Nagtatrabaho. What a coincidence na nagkita tayo. Bella, hindi mo babatiin ang anak ng boss? Saad naman ng supervisor. Miss Choi, dito po kayo maupo. Welcome po sa kumpanya ng daddy niyo. Ikaw, Bella, lumipat ka na doon sa kabilang office. Ikaw, Bella, pwede ka bang kumuha ng coffee para sa akin? Ako? Inuutusan mo? At sino ka para gawin ko yun? Supervisor, narinig mo ba ang asal ng empleyado niyo? Mukhang ayos nun din ang utos ko sa kanya. As a daughter of CEO, may karapatan ako para utusan siya, hindi ba? Bella, paano mo nagawang suwayin ang utos ng boss? Remember, sila ang napapasahod sa atin. Hindi ko siya susundin, supervisor. Bakit? Totoo ba talagang anak siya ng CEO? Anong katibayan niya para maniwala tayo? Aba, ako pa talagang kinukontra mo, Bella? Nakita ko siyang may dalang mamahaling sasakyan. Wala ibang makaroon ng ganon, sasakyan, maliban sa kanya. Dahil ayaw mo talagang sumunod sa utos ng boss, bilang parusa sa iyo, Bella, pumunta ka sa CR, maglinis ka doon buong araw. Tingnan natin kung makakatagal ka pa dito. Akala mo kung sino ka. Mas minabuti na lamang ni Bella ang maglinis ng CR kaysa naman sumunod sa utos ng babaeng hindi niya naman kilala. Sa kanyang paglilinis, hindi niya napansin na dumaan sa kanyang harapan ngayon ang mag-inang sina Wilson at Georgia. Tingnan mo nga naman, Bella. Yan ba ang pinagmalaki mong trabaho dito sa kumpanyang ito? Bilang tagalinis? Bella, ano to? Nagsinungaling ka sa amin ni Mami? Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Wilson. Mabuti na lang at hiniwalayan mo na talagang babaeng ito. Ano bang ginagawa niyo dito, Wilson? Bella, para sa kaalaman, narito kami dahil tinawagan kami ni Cindy para makita namin ang totoong kumpanya nila. Hindi ko naman kasi inasahan na dito ka palang tatrabaho bilang tagalinis man lang. Bella, ito palang trabaho mo? Nakakahiya ka? Mabuti nga sa iyo at hiniwalayan ka na ng anak ko. Dahil isa ka palang sinungaling eh. Sige na, Wilson, pumasok na tayo dahil naghihintay na sa atin Cindy sa office niya. Miss Cindy,
narito na po sina Mr. Wilson at Georgia. Papasukin ko na ba? Sige, Supervisor. Papasukin mo na. Hello, Tita Georgia. Wilson, welcome po sa company namin. Mabuti at hindi niyo ako binigo. Cindy, totoo bang nakikita ko sa labas? Narito din si Bella, pero isang tagalinis? Naku, Tita, mahabang istorya eh. Pero dahil sa hindi siya sumunod sa utos ng supervisor, kaya ayun, inutusan siyang maglinis na lamang ng inodoro. Naku, nakakahiya naman siya. Mabuti na lang talaga, Wilson. At nakapag-isip ka na si Cindy ang piliin mo. Cindy, ano na? Nasabi mo na ba sa daddy mo ang lahat? Tita, nasabi ko na sa kanya. Kailangan lang natin maghintay ng approval. At kapag mangyari yun, babalik na ang sigla ng inyong kumpanya. Miss Choi! May bagong balita. Darating daw ngayong araw ang direktor ng kumpanya. Siya ang isa sa pinagkatiwalaan ng daddy mo. Ano? Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Supervisor, para naman makapaganda kami. Biglaan kasi Miss Choi. Pero ayaw mo nun para makita mo na rin ang pinagkatiwalaan ng daddy nyo? Kinakabahan itong si Cindy dahil ang totoo, hindi naman talaga siya ang anak ng boss. Nag-apply lamang siya naman ng trabaho. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating na ang direktor na si Bogs, kaya naman ay tinawagan nito ang lahat ng mga empleyado. Director, narito na kaming lahat. Maliban lamang kay Miss Choi, nasa kanyang office pa siya ngayon. Ganun ba? Mabuti naman at sa wakas ay nagpunta na rito sa office ang anak ng boss. Kumusta na siya dito? Director, mabait pala si Miss Choi. Siyempre naman. Gusto niya kasing makilala ang lahat ng mga empleyado sa kumpanya. Alam niya naman na siya ang papalit sa kanyang Daddy Ray. Sige na, hindi ko na siya abalahin pa. Pakisabi na lang na duman ako dito. Masusunod po, Director. Bumaba na itong si Mr. Bogs dahil meron pa itong dapat asikasuhin, ngunit sa kanyang pagbaba sa ground floor, nakita niya ang isang babaeng naglilinis ng sahig. Miss Choi, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo naglilinis ng sahig? Ako naman sigurado akong malintikan ako sa daddy mo. Ang sabi ng supervisor, nasa office ka raw. Mr. Bogs, pwede bang ilihim muna natin ito? Meron kasing nagpapanggap na Miss Choi sa office, nakita niyo ba? Hindi, dahil ang sabi ng supervisor ay nasa office ka daw. Oo, nasa office na nga ang babaeng nagpapanggap. Pero hayaan muna natin siya. Gusto kong kilalanin ng lahat ng empleyado dito sa kumpanya kung sino ang karapat-dapat at mapagkatiwalaan. Alam ko nang inisip mo, Miss Choi. Okay, kung yan ang gusto mo, pero mag-ingat ka. Siya nga pala, pag-uwi ng daddy mo dito galing sa ibang bansa ay magkakaroon tayo ng celebration. Lahat ng empleyado, mababa man mataas, ang posisyon ay kailangan dumalo. Sige, Mr. Bogs, kita-kits na lang doon. Samantalang nakalusot naman itong si Cindy sa kanyang ginawa. Hindi siya nakita ng direktor, paniguradong sa kulungan ang kanyang bagsak. Kailangan niyang makakuha ng pera sa kumpanya bago pa mahuli ang lahat. Yan ang naisip niyang paraan para makatulong sa negosyo ni Wilson. Miss Choi, nakaalis na pala si Mr. Director. Sayang, hindi kayo nagkita. Ganun ba, Supervisor? Hayaan mo sa sunod na lang. Matapos ng buong maghapon ay nagsuwian na ang lahat, maliban na lamang sa supervisor at Cindy. Supervisor, gaano ka na ba katagal sa trabahong ito? 5 taon na po, Miss Choi. Pero ngayon lang kita nakita dito sa office. Medyo may pagka-stricto kasi ang daddy niyo, kaya bihira lang kayong makalabas. Supervisor, kung ganon, maaari ba akong makahiram muna ng ₱250,000? Ibabalik ko lang sa sunod na araw. Miss Choi, yun naman talaga ang sabi ng daddy niyo eh. Kapag dumating ka rito, kahit ano, ibibigay namin sa inyo. Hello? Cindy, napatawag ka. Pasensya na kayo, tita. Kung agad ko kayong pinauwi kanina, meron kasi kaming malagang ginagawa. Pero pumayag na ang daddy ko. Sa katunayan, bibigyan ako ng ₱250,000. Talaga, Cindy? Mabuti naman kung ganun. Tita, ita-transfer ko na lang sa bank account nyo. Napakasaya nitong si Georgia dahil muli nang babangon ang kanilang negosyo. Maraming salamat, Cindy. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo bilang girlfriend ng anak ko. Dahil ikaw pala ang anak ng mayamang negosyante sa bansa. Walang problema, tita. Sige na, may gagawin lang ako.
Sige Cindy, bye. Mula sa ibang bansa tumawag itong si Mr. Ray Choi sa direktor kung bakit ganoon kalaking pera ang lumabas sa kumpanya gamit ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit nasa isip agad ni Mr. Boggs na hindi si Bella ang may gawa noon kundi ang peking Miss Choi ang may gawa nito. Samantalang ibinalita naman ng supervisor na magkaroon ng malaking celebration kahit na wala pa ang boss at si Mr. Director. Narito naman ang kanyang anak kaya walang magiging problema sa naturang party. Sigurado ka ba, supervisor, na okay lang ito? Miss Choi, ito ang sabi ng daddy niyo bago siya nagtungo sa ibang bansa. Sige, yun ang sabi ni dad, let's go. Naganap na nga ang kanilang kasiyahan. Dinaluhan ito ng mga empleyado at naimbitahan naman dito si Wilson at Georgia bilang panauhin. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating ika-30 years anniversary sa ating kumpanya. Marami nang pinagdaanan ng kumpanya noon. Pero dahil sa kasipagan nating lahat, kaya naman tumataas pa rin ang ratings natin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kasiyahan, gusto ko munang ibigay sa anak ng CEO ang pagkakataon para makapagsalita. Cindy, narinig mo ba yun? Tinatawag ka na. Kinakabahan itong si Cindy, mukhang merong mangyaring hindi maganda sa oras na ito. Please welcome, Miss Choi! Agad tumayo itong si Cindy patungo sa harapan. Mabuti na lamang at wala ang boss at direktor kaya naman malaya niyang gagawin ang lahat. Nasa harapan na ito ngunit laking pagtataka naman ng host sa naturang celebration kung sino ang babaeng ito. Excuse me, sino ka? Hello, I'm Miss Choi. What? Nagpapatawa ka ba? Ikaw si Miss Choi? Come on. Maya-maya pa dumating din sa harapan ang direktor ng kumpanya. Sinungaling ka. Paano mo nasabing ikaw si Miss Choi? Hindi ikaw ang anak ng boss. Isa kang impostor. Bella Choi, pumunta ka dito sa harapan. Ilang saglit pa ay tumayo itong si Bella at nagpakilala. Makinig kayong lahat. Ako si Bella Choi, ang anak ng founder at CEO na si Mr. Ray Choi. Itong babaeng ito na nasa harapan niyo ngayon ay isang impostor. Alam niyo ba na kumuha pa siya ng kalahating milyon sa kumpanya at ginamit ang pangalan ko? Mr. Boggs, ikaw na ang bahala dito, lalo na sa mga taong kasabwat nito. Supervisor Leia, hindi ko to inaasahan na pati ikaw maloko na babaeng ito. Mr. Wilson, Miss Georgia, akala nyo napakaswerte nyo na dahil may pera na kayo sa bank account nyo. Napakamalas nyo ngayon dahil kasabot pala kayo ditong 4. Anak, anong ibig sabihin nito? Di ko alam, Mami. Hindi ba si Cindy ang anak ng boss? Mami, hindi siya. Nakita mo ba kung sino ang tunay? Si Bella, siya ang tunay na anak ng boss. Napakasinungaling talaga nito si Cindy. Paano niya nagawa yun sa atin, ha? Cindy, ano to? Tita, sorry pero nasa inyo naman ang pera, hindi ba? Kung hindi lang tayo nabuko, marahil magiging makapangyarihan ng kayo ulit. Miss Choi, ano ba dapat gawin sa kanilang 4? Mr. Boggs, ikulong niyo silang 4 para magtanda. Officers, huliin niyo silang 4 at ikulong niyo sila. Cindy, bakit mo kami dinamay dito? Kung alam lang sana namin ito. Mrs. Georgia, ito naman ang gusto niyo, hindi ba? Gusto ko lang naman ang anak niyo. Pero dahil sa pira lang naman nangibabaw sa inyo, ayun, gumawa ako ng paraan. Pero wala eh, hindi tayo nagtagumpay. Walang hiya ka, Cindy. Dinamay mo kami? Napatawa na lamang ang ilang mga empleyado dahil sa sobrang sakim sa pera ng mga ito. Miss Choi, hindi ko naman nakalain na impostor pala ang babaeng ito. Ikaw naman, Supervisor Leah, pinagkatiwalaan ka ng daddy ko ng ilang taon. Pero dahil lang sa magandang sasakyan, nabulag ka na sa katotohanan. Kaya bilang leksyon yung lahat, magsama-sama kayo sa kulungan. Bella, patawarin mo ako sa nagawa ko. Isa ka pa, Wilson. Yan ang napala mo dahil lagi ka nalang sunod-sunuran sa mami mo. Wala kang sariling desisyon. Ma'am, tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo to. Wilson, huwag mo akong sisihin. Gusto ko lang naman na maging maganda ang buhay mo. Ito kasi si Cindy eh. Napakasinungaling. Ma'am, huwag na tayo masisihan pa. Tanggapin na lamang natin na makulong tayo. Sa araw ding iyon ay tuloy na ngang nakulong ang 4 na may kasalanan.
Matapos ng kasiyahan sa gabing iyon, kinabukasan si Bella na ang namahala sa kumpanya. Nabawi naman ang pera ang nakuha ni Cindy sa kanilang kumpanya dahil nakahold lamang ito. Nagpasalamat naman itong si Mr. Ray Choi dahil nalutas agad ang malaking problema na sira sa reputasyon ng kumpanya. Lahat ng mga empleyadong kasabwat sa pangyayaring iyon ay tinanggal ni Bella sa kumpanya. Gusto niyang walang bahid ng kasamaan at abusado sa pwesto ang kanyang magiging empleyado. Mas lalong naging maayos ang mamalakad sa kumpanya matapos nasugpo ang maling pamamahala. Sa katunayan, binati ni Mr. Ray ang kanyang anak sa pagiging masipag at matulungin sa mga empleyado. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Sa anong sulok tayo ng mundo ngayon? Lagi po tayong mag-iingat sa panahon ng tag-init. Maraming salamat.